Binabantayan ng mga eskwelahan sa bansa na nasa mga lugar na madaling masalanta ng kalamidad. Sa Cebu, 2 pampublikong paaralan ang ipinasasara ng lokal na pamahalaan dahil flood at landslide prone ang mga ito. Makibalita tayo kay Jennifer Muniesa. 2 paaralan sa Cebu City ang ipinasasara na ng lokal na pamahalaan. Delikado na kasi ang lugar para sa mga estudyante. Ang Sapang Dako Elementary School na nasa tabi ng ilog. And there should be a 3-meter easement. We should always bring the children to be first and foremost our focus. Kapag umuulan, tumataas ang level ng tubig sa ilog at binabaha ang paaralan. Sa Barangay Hall muna nagkaklase ang nasa 500 estudyante habang naghahanap ang lokal na pamahalaan na mapaglilipatan nila. Pinatitigil na rin ang operasyon ng Busay Elementary School na nasa bundok. Malambot kasi ang lupang kinatatayuan ng paaralan. Delikado ito lalo na tuwing tag-ulan. Nagkaroon na nga ng mga bitak ang gusali ng eskwelahan. Makikipagpulong daw ang Department of Education Region 7 sa mga magulang ng mga estudyante para malaman kung saan ililipat ang paaralan. Kakulangan naman ng guro ang problema sa West Visayas State University College of Agriculture and Forestry sa Lambunaw, Iloilo. Kahit nagsimula ng klase roon kahapon, marami pa rin ang humahabol sa enrollment. Wala pang pondo ngayon ng paaralan para magdagdag ng guro. Kaya dadagdagan na muna ang mga estudyante sa bawat klase. Mula sa 30 estudyante sa bawat isang guro noong nakaraang taon, nasa 50 mag-aaral na ang hahawakan ng isang guro ngayong taon. Dahil sa dami ng estudyante, nagkakaubusan na rin ng espasyo sa mga dormitoryo. Hinahanapan na raw ito ng solusyon ng pamunuan ng paaralan. Jennifer Muniesa, Nagbabalita, Pilipinas.